Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Matthew chapter 6, verses 30 hanggang 32. Kung dinaramtan ng Diyos ang damusaparang na buhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Faith applied. At dito makikita po natin sa simula pa lamang ng pangangaral ng Panginoong Hesus, nagtuturo na pala siya about faith. Kaya lang ang kakaiba po rito ay hindi niya tinuturo yung faith for miracles or faith for salvation. Ang tinuturo niya po yung faith sa mga necessities ng buhay. Ano po? Paano natin i-apply ang pananampalataya sa pang-araw-araw na pangangailangan po natin. At alam niyo po, minsan natanong ko rin yung aking sarili, bakit nga ganoon? Doon nagsimula ang Panginoon. Doon siya nagturo sa aspeto nung kung ano yung ating kakainin, iinumin at daramtin. Kasi naintindihan ko po na minsan, pagka pinag-usapan po yung pananampalataya, ang lalim kagad ng takbo ng ating isipan. Pero sa totoo lang, hindi natin ito na i-apply sa mga basic na pangangailangan natin sa buhay. Kaya huwag niyo sasabihin, napakababaw ni Lord at concern siya dito sa mga bagay na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan, kung matututo tayong manampalataya, dapat magsimula tayo even doon sa mga simpleng pangangailangan natin sa buhay. At ang nakakalungkot, marami sa atin, hindi po pumapasa doon. Ang galing-galing natin mangusap about faith o mangaral about faith, pero pala sa mga simpleng bagay, nagkukulang tayo, kinakapos tayo, hindi natin na-apply yung pananampalataya. So today pag-aralan natin yan, na dapat ay magamit natin yung pananampalataya sa mga simpleng aspeto ng buhay. Kung naalala nyo sa John chapter 6, verses 5 to 12, naghimala ang Panginoon at nagpakain siya ng 5,000. Kaya lang, nung simula, nakita niya yung pangangailangan. Pero dito makikita nyo, mababasa ninyo, dun sa verse 7, ay tinanong niya si Felipe. At ang tanong niya, paano natin pakakainin itong napakaraming taong ito? At katulad ni Felipe, ay marami sa atin mathematician. Siguro. Parang katulad kay ni Pastor nung araw, ang galing ko magplano kasi nakukumpute ko po lahat-lahat. Even the details sa mga pangangailangan ko sa buhay. Ganun si Felipe. Kaya nasabi niya kaagad, kulang yung 8 buwan na sweldo para pakainin itong napakaraming taong ito. Kahit yung kakaunti lang o tigi-isang kagat lang sila. Kita ninyo, kahit minsan magaling tayo magplano sa buhay, mathematician tayo, katulad ni Felipe, ang hirap, naunawain kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay pagka nakakita tayo ng malaking pangangailangan. Okay, maraming makaka-relate sa inyo dyan. At nakakatuwa naman, merong Andrew na lumapit sa Panginoon, may dalang maliit na solusyon. Kaya dito ay sinabi niya sa Panginoong Hesus na meron ako ditong batang kasama. At ang sabi niya, meron siyang dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero napakalaki ng problema natin, Lord. Paano magkakasya ito? Si Andrew naman, siya yung small solution guy. Nakakakita siya ng solusyon. Pero yung masyadong practical, yung sabi nga sa panahon natin ngayon, simpleng diskarte, practical lang kahit pa konti-konti. Pero paano nga naman yung sasapat dun sa 5,000 katao? Ngayon, tandaan nyo na ang pananampalataya, nagsisimula yan. Kung makikita muna natin yung ating mga limitasyon at magtiwala tayo sa Diyos para dun sa mga imposible. Sa mga bagay na di natin kayang gawin, dun po nagsisimula ang pananampalataya. Kaya alam nyo, sa buhay na ito, may isang katotohanan po kung naintindihan na napakalalim na dapat matutunan ng bawat sa atin na lumalakad sa pananampalataya. Huwag tayong
matakot magsimula sa wala. Kasi ang Panginoon, kaya niyang kumilos. Even tayo'y walang-wala sa buhay na ito. Tandaan niyo, ang universe na likha. Saan ba nanggaling ang universe? Sa zero, sa kawalan. Dito nga merong 5 tinapay at 2 pirasong isda. Compared to zero, kayang maghimala ng Diyos. Ang issue po dyan, hindi yung kung ano yung meron tayo kung hindi yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa mga pagkakataong imposible sa ating buhay. Kaya alam niyo po, nung natutunan ko itong prinsipyo na ito, na-realize ko, andiit pala ng pananampalataya ko, Lord. Kasi kadalasan, katulad ni Felipe, nagko-compute ako, nagwo-worry ako, nagpaplano ako, di ba? Katulad ni Andrew, magaling akong gumawa ng mga diskarte sa buhay, maliliit na solusyon. Pero i-compare natin sa kayang gawin ng Diyos. Baka magulat tayo kung mananampalataya tayo. Yung limitasyon natin na nakikita natin higit pa sa inaasahan natin ang kayang gawin ng Diyos. Kaya pansinin nyo ito, sa verse 6, bakit ginawa ng Panginoong Hesus ito? Himalang ito. Tines niya yung kanyang mga alagad. Kung kaya ng mga alagad niya, particularly kay Felipe, na maniwala sa imposible. Kita ninyo, Ang problema, pagkain lang. Pero dun sila tines ng Panginoon. Kasi gusto ng Lord na makita nila at mag-isip sila na sa Diyos walang imposible. At alam ko, madaling pag-usapan ng faith. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, madaling i-preach yan concerning salvation, concerning miracles, pero nakakalungkot yung pala sa simpleng application sa mga pangangailangan natin sa araw-araw, marami sa atin ang hindi pumapasa. Bakit po? Kasi marami sa atin ang nababalisa. Ngayong rebuke sa atin yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 32 Pwedeng magaling tayo magsermon ng faith. Pero kung hindi natin na-apply ito sa mga daily needs natin, wala tayong pinagkaiba sa mga hintil. Namumroblema sila araw-araw sa kanilang mga pangangailangan. Tandaan nyo, mga kapatid, iba na po tayo ngayon bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako naniniwala, bakit ginather ni Lord yung mga sobrang pagkain doon sa verse 12 o sobrang tinapay na nakakuha siya ng 12 baskets. Unang-una, siyempre ayaw ng Lord na sasayang yung mga bagay na binigay niya sa atin. Pero pangalawa, alam niyo po, para maalala natin yung kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa aking buhay na natuklasan ko, naranasan, na powerful pala yung pananampalataya. Doon sa mga panahon na gipit ako, wala akong matakbuhan. Pero nung nanalig ako sa Diyos, ay nagulat po ako sa kaya niyang gawin. And I know, marami sa inyo nakaranas din yan. Amen? Alalahanin niyo po yun. Kumilos ang Diyos beyond our thinking. Beyond doon sa ating kayang gawin. Kasi siya yung Diyos ng imposible. Dati po ako'y champion warrior. Araw-araw ang galing ko pong mabalisa. Ang husay ko pong mag-alala. Champion warrior po ako. Pero nung natutunan ko po yung pananampalataya, I became a warrior. Dati ako'y matatakutin. Lahat kinatatakutan ko. Simpleng sakit lang. Takot na ako. At sa lahat, dati ang bilis-bilis kong magduda. Konting bagay lang. Nag-aalinlangan na kagad ako. Totoo ba ito sinasabi ng Biblia? Pero nakakatuwa po, pag natuto tayong manalig sa mga pangako ng Diyos, yung doubt, napapalitan po yan ng pananampalataya. So today, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.